Magandang umaga po mga kapatid. Welcome again to my channel, Brother OG po. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo mga kapatid sa Genesis. At kagaya ng dati na ginagawa natin bago tayo mag-umpisa, tayo ay mananalangin. Samahan niyo po ako at tayo'y magsiyoko. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, una po maraming salamat na naman sa paggising mo po sa amin lahat ng maayos at malakas na malakas ang katawan. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, salamat sa pagbigay mo na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, salamat din sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan, at mapapag-aralan na naman ngayong umagang ito, Father God. Ikaw po ang may kaloob nito, kaya salamat po, Lord. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ang aming maririnig, mapapag-aralan, ay maintindihan namin ng lubusan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O God. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, samahan mo rin po ako, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Father God, at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin at sasambahin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome again sa aking channel. At anyayahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na mag-subscribe po kayo, paki-like nyo po at share ang aking mga videos na ito at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload mga kapatid. Salamat po. Last time, shinare ko sa inyo ang chapter 29 ng Genesis na may pamagat itong dumating si Jacob kina Laban. Dahil nga po pinapunta siya ng kanyang ama kila Laban. Naglingkod si Jacob dahil kina Raquel at Leah, di ba nga? Mapapangasawa niya ito. Una 7 taon kay Raquel at 7 taon na naman kay Leah. At sa huli ang mga anak ni Jacob, di ba? Sinabi dito na 3 ang naging anak ni Leah at si Raquel ay wala pang anak. Dito nga tayo sa chapter 30 na mga kapatid at sabi dito, nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Ngunit sinabi ni Jacob, sabi dito, nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, bakit Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak? Sabi ni Jacob. At pinasipingan niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. No? Ulitin ko lang, verse 4, at pinasipingan niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nagkaanak ng lalaki. Sabi dito, panig sa akin ang hatol ng Diyos, sabi ni Raquel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang ipinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay, kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Ayan na po yung mga lahi. No? Sabi pa dito mga kapatid, nang mapag-isipan ni Leah na hindi na siya magkakaanak, ibinigay naman niya kay Jacob si Silpa, yung kanila mga alipin, mga kapatid, no? Dahil alam na ni Leah na hindi na siya magkakaanak, kaya ibinigay niya yung alipin niya kay Jacob para magkaanak. Ulitin ko ang 9, nang mapag-isipan o mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya magkakaanak, ibinigay naman niya kay Jacob si Silpa. At nagkaanak ito ng lalaki, mapalad ako, sabi ni Leah. Kaya God
o GAD mga kapatid, God ang ipinangalan ko o ipapangalan ko sa kanya. Si Silpay muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, masayang masaya ako. Sabi niya, masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. O yun nga, kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan na noon ang trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan si Ruben ay nakakita ng sabi dito bunga ng mondragora at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mondragorang dalan ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahang nakuha mo ang aking asawa at ngayon gusto mo pang kunin pati mondragora ng aking anak? Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mondragora sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Mga kapatid, gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan, sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin kasisiping ngayon gabi, si Raquel ay binigyan ko ng mondragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito, sabi niya. Nagsiping sila ng gabing iyon at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang sabi dito, panlimang anak. Iyon na ang panlimang anak ni Leah, mga kapatid. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak ni Leah, Jacob, mga kapatid. Sabi dito, yun nga, panlimang anak nila ni Jacob. Kaya sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat pinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayon, pahalagahan ko. Sabi dito, pahalagahan ko na ang aking asawa sapagkat anim na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Sebulun. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. So ang dami nilang naging anak, mga kapatid ni Leah. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kahihiyan at niloob na ako'y magkaanak at tinawag niyang Jose. Ito na si Jose, mga kapatid, ang kanyang anak, sapagkat sinabi niyang sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa. Kaya Jose ang pinangalan ni Raquel sa kanyang kauna-unahang anak, mga kapatid. Sabi dito, ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Verse 25 na, mga kapatid, nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na maya sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila, sa kanyang dalawang asawa. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo, ito ang sasabihin ko. Batay sa karanasan ko sa panguhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabi ni Laban, sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo, babayaran kita, sabi ni Laban. Sumagot si Jacob, alam naman ninyong kung paano akong naglingkod sa inyo at kung paanong dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti niyang kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon. Sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin, kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking
sambahayan, sabi ni Jacob. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangan ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, sabi dito. Ngayon din ang mga batang kambing o gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Yun na po ang para sa akin sa darating na panahon. Madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi tuwing titignan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, no? Pinagbubukod na. Hindi siya humingi ng pera, hindi siya nagpabayad, basta yung mga alaga po, binukod niya na, yung itim at yung may tagping itim, pinaghiwalay na ito ni Jacob. Mayroon kayong makikitang hindi itim na tupa o kaya kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti iyan ang ating gawin, tugon ni Laban. Ngunit ng araw ring iyon, binukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin, gayon din ang mga tupang itim at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-amay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Nauna na itong si Laban. Pinaghiwalay niya na at pinaalagaan niya na sa kanyang mga anak. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga at alamo, almendra at platano, sabi dito, at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik, sabi dito, no? Nilagyan niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganun, sabi dito, magkakataon na sabi dito, pagkakataon na nag-aasawahan ang mga hayop. Sabi pa rito, napaglihan ang mga batik, no, sa para makita, para mapaglihan na batik-batik sa sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro, mga kapatid, no. Kanya-kanyang style sila kung anong dapat nilang gawin, no, para dumami yung kanilang mga alaga. Binukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inihalo sa kawan ni Laban. Verse 41, mga kapatid, ang batik-batik na sanga na kahoy ay, ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malusog na ang hayop ang nag-aasawahan, Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malusog. So pumipili pa rin siya. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno, no? Talagang binigyan siya ng katalinuhan kung paano gagawin, no? So sa malulusog niya yun nilalagay. Ngunit kung hindi malusog, hindi niya yun nilalagay. Kaya dumami ang kanyang mga alaga. Ganon din sabi dito, ang kamelyo at ang asno. No, yun ang mga naging alaga, no? Talagang pinagpala itong si Jacob. Tapos pagdating naman sa kanyang mga asawa, ayun nga, no, si Leah, dumami ang anak. Tapos binigay pa ni Leah ang kanyang alipin para magkaanak din. Ito ginawa din ni Raquel na ibinigay ang alipin kay Jacob at nagkaanak nga. At hindi nagtagal, nagkaanak din si Raquel. Pero masyadong matagal bago siya nagkaanak. Pero dininig din ng Diyos ang kanyang panalangin at natupad, no, ang kanyang panalangin at siya nga ay nagdalang tao at nagkaanak si Leah. Ibig sabihin, mga kapatid, gaano man katagal yung ating panalangin, ay sigurado rin yan ay ibibigay sa ating
ng ating Diyos. Hindi man ngayon, maaring sa mga susunod na araw, linggo, buwan, o taon, huwag po tayong mainip mga kapatid. Magtiyaga po tayo sa ating panalangin at magpatuloy na manalangin. Kung minsan naman, bakit din sa tagal ng panahon, hindi pa yan binibigay ng ating Diyos. Maaari yung inyong kahilingan ay hindi talaga kaloob ng Diyos. Hindi para sa inyo. Maaring may iba na para talaga sa inyo. Kaya manalangin pa rin tayo. Turuan na tayo ng ating Diyos, liwanagin ang ating puso't isipan sa ating mga balak, sa ating mga kagustuhan, sa ating buhay. No? Tapos manalangin tayo ulit mga kapatid. Paulit-ulit, walang sawang panalangin mga kapatid ang ating gagawin. At sigurado ko, pagtatagumpayin tayo ng ating Diyos dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Kaya ang anuman ang iyong panalangin, sigurado kong ipagkakaloob yan sa inyo ng ating Diyos. Ulitin ko lang, matuto tayong magtiyaga. No, magpatuloy lang tayo sa ating panalangin, sa ating pananampalataya sa ating Diyos at tuparin ang Kanyang mga kautusan sa atin. Sundin natin ang Kanyang mga sinasabi upang lalo tayong pagpalain at pagtagumpayin ng ating Diyos Ama na nasa langit. Maraming salamat po muli mga kapatid. At sa aking binasa, sa aking sharing na naman ngayong umagang ito mga kapatid, salamat sa pagsama nyo sa akin. Alam ko na marami kayong naintindihan at napag-aralan natin ang buhay ni Jacob, at yun nga, nagkaanak din si Raquel mga kapatid sa pagpapala ng ating Diyos. Dininig ang kanyang panalangin. Kaya ulitin ko lang mga kapatid, magpatuloy tayong manalangin sa ating Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ibibigay niya yan sa tamang panahon mga kapatid. Kung kaloob ng Diyos, sigurado ko ngayon din ipagkakaloob na yan sa iyo ng ating Diyos. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin. Pagkatapos tayong kausapin ng ating Diyos, lalapit naman tayo sa ating Diyos at siya naman ang ating kakausapin. Magsiyuko po tayong lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, una, nagpapasalamat kami, Lord, sa aming mga nabasa at napakinggan na naman ngayon na inyong mga salita, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, nagpapasalamat din po kami sa pagpapala na ibinibigay mo sa amin simula noon hanggang ngayon, Father God. Patuloy mo kaming pinagpapala, binibiyayaan, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po sa inyong pagmamahal sa lahat ng tao, Father God. Dahil alam ko, Lord, lahat ng aming panalangin ay iyong nadidinig. At kung ito'y inyong kaloob, ipagkakaloob mo na ito sa amin. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Salamat, Father God. Salamat po dahil alam ko lahat ng aming mga panalangin, lalo-lalo na sa aming panalangin sa aming mga bansa, sa aming mga presidente, Father God, ay iyong dininig na, O God, in Jesus' name. Lord, alam ko sasamahan mo ang aming mga presidente, ang mga kasamahan nila sa pamahalaan, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ganun din ang aming mga bishop, pastors, leaders, Lord. Lahat kami, Lord, ay iyong iingatan, sasamahan at pagtatagumpayin, Father God. Hindi mo kami pababayaan. Iingatan mo po kami dahil yan po ang iyong pangako sa bawat isa sa amin, Father God. Kaya po yan ang amin dadalhin hanggang kami nabubuhay, ang iyong mga pangako sa amin lahat, O Diyos. Thank you, Father God, dahil alam ko magtatagumpay na hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Israel, kundi ang buong daigdig. Magtatagumpay na mas maayos, mas masaya, mas ligtas at mas tagumpay na pamumuhay, Father God, ang bawat bansa, O God. Salamat, Lord. Maayos na kami, magiging safe na ang lahat ng tao. Mawawala na ang virus na yan. Wala nang mamamatay dahil sa virus na yan at magkakasakit. Magiging maayos kami. At lalong-lalo na, Lord, protektado mo ang bawat isa sa amin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagpapala na ipinagkakaloob mo sa aming lahat, O Diyos. Salamat din sa lakas ng loob, talino at sipag na binibigay mo sa mga pastors and bishop leaders na naglilingkod sa iyo. Sa akin din, Father God. Salamat sa patuloy na yan na ipinagkakaloob mo sa akin. Thank you, Father God. And please always bless us all and guide us all, Father God. Salamat pong muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Magpapatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Magpapatuloy kami magbasa, manalangin. Magpapatuloy kami sa aming pagtitiwala sa inyo dahil ikaw lamang ang aming Diyos, O God.
Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa akin ngayong umagang ito. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ulitin ko lang, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Magpatuloy po tayong magbasa ng salita ng ating Diyos, magtiwala sa ating Diyos, magpatuloy po tayo. Huwag po natin kakalimutan na manalangin araw-araw at ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Ganon din ang ating mga presidente, ang ating presidente dito sa Pilipinas. Ipanalangin natin ang mga pastors and bishops at mga kapatid natin sa pananampalataya. Salamat po mga kapatid. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.